Misa lang sa isang linggo nagkikita-kita. So tayo po ay lumabas sa ating mga upuan, sa ating mga kinatatayuan at hamayan natin po ang bawat isa. Wala naman po tayong bisita, no? Praise the Lord. Kapatid, kumusta ka ba?
na ito ay paggulay-gulayan po natin ang mensahe ng awit na ito at nawa ay maging panalangin po ito ng bawat isa sa mga.
Panginoon, para sa bawat isa sa amin, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Hallelujah.
Praise the Lord. So, dalawa po ang mentor rito. Global daw yung isa. Sige po, hindi ko po na magsitayo po muli ang bawat isa. Basahin po muna natin ang ating theme chapter 14. About verses 1 to 7. Okay? Sige po. 14. Acts 14. Okay? Yan tayo po ay yung mga Bible. Please open your Bibles po. So, Acts 14 to 7. Ang gayunding bagay ay nangyari din sa Iconio na doon sina Pablo at Bernabe ay magkasamang pumasok sa sinagoga ng mga Hudyo at nagsalita ng gayon na sumumpalataya ang marami sa mga Hudyo at sa mga Griego. Ngunit inidukan ng mga hindi nananampalatayang Hudyo ang mga Hentil at nilaso ng kanilang isipan laban sa mga kapatid. Kaya't nanatili sila ng mahabang panahon na nagsasalita ng buong katapangan para sa Panginoon na nagpapatotoo sa salita ng kanyang biyaya sa pamamagitan ng pagkaloob ng mga tanda at mga kababalaghan na gawin ng kanilang mga kamay. Ngunit nagkabahagi ang mga taong bayan sa lungsod. Ang iba ay pumanig sa mga Hudyo, ang iba ay sa mga apostol. Nang magtangka ang mga Hentil at ang mga Hudyo kasama ang kanilang mga pinuno upang sila'y saktan at batuhin, nalaman ito ng mga apostol at sila'y tumakas patungo sa Listra at Derbe na ang lungsod ng Lycaonia at sa palibot na lupain. At doon nila pinangaral ang magandang balita. Kaya po ay manalangin. Aming Diyos na buhay, tuloy na patilaan ka, Ama, sa umagang ito. Dalangin namin na patuloy mo po kaming kahabagan, o Diyos, na sa araw na ito, Panginoon, ay binigay mo ang isang linggo sa amin, ang buong pag-iingat, kagaya ng aming ipinalangin sa iyo ng isang linggo. Ibinigay mo ang mga pagpapala na nararapat sa amin, na kagaya ng ipinanalangin namin sa iyo ng isang linggo. Kaya patuloy mo kami kahabagan, patawarin mo kami, Panginoon, dahil sa kabila nito, O Diyos, na patuloy pa lang po kami na mayroong mga hindi paghahanda sa aming mga sarili, ng mga katigasan sa aming mga puso, may mga pagsuway, may mga katamaran na nararamdaman, O God, dala ng mga bagay, Panginoon, na aming inaalala sa aming mga buhay. Ngunit yun pa man, aming Ama, patuloy mong palawakin ang aming pananampalataya na maunawaan namin na ang lahat ng ito ay ayon sa iyong direksyon at lahat ng ito, Panginoon, ay may solusyon at lahat ng bagay ay may kaliwanagan. At alam ko, Ama, na hindi ka nagkulang sa iglesia ito, na hindi ka nagkulang sa amin, sa mga paalala, sa mga salita, ng karunungan, sa mga pagtuturo, sa mga direksyon na dapat namin tahakin. Kaya, Ama, patuloy kami nananalangin sa iyo ng pangunguna mo, patuloy kami nananalangin sa iyo ng paglalagay mo o pagpupuno mo ng pagnanais sa aming mga puso, higit sa lahat sa pangunguna ng banal na Espiritu, sa aming mga pag-iisip, sa aming mga puso at sa aming mga laman. Unahan mo po kami sa buhay na ito at nirapin mo, Ama, ang iyong kalooban sa aming lahat. Marami pong salamat. Ito po ang aming dalangin sa banal mong pangalan ng Jesus. Ang lahat po'y magsabi ng amin. Palapakan po natin ang Diyos ng sapat po na makaupo na po ang bawat isa. So tayo po ay nasa panibagong tema. At alam ko po na hindi luma sa inyo itong Acts 14. Somehow, once upon a time, naging tema na natin itong naalala.
pa rin ng Panginoon na maalala natin lahat, no? Ipaalala. Because iba naman yung intention ng Diyos ngayon. Okay? So, mga youth na hindi kasali dyan sa labas o sa Children's Church, pwede po kayong makapasok dito. Ayan. Hindi po kayo kasali dyan. Dito po kayo sa loob. Mga kapatid. Okay? So, alam niyo po ang mangyayari sa July. Tayo po ay magkakaroon ng Servants Conference. Ano po? At ngayon pa lamang ay marami nang nagpaparamdam sa akin na ayaw na nila ng kanilang ministeryo. Okay. At, okay. Unang-una po sa lahat, hindi po ako nagbigay ng ministry. Pangalawa sa lahat, yan po ay privilege, yan po ay blessing sa atin ng Diyos. Okay? Okay. Pangatlo, kung naiintindihan natin kung anong layunin ng bawat ministry, ito po ay ginagamit ng Lord pagsukat ng ating mga bunga. So, kung mawawala yan sa atin, ang unang-una natin tatanungin, paano masusukat ngayon yung bunga? Alam naman ng Lord yung bunga ko, bakit kailangan pa sukatin? Tama. Hindi naman para sa Kanya, para sa akin. Now, marami nang nagpaparamdam sa akin na ayaw na nila ng kanilang ministry. At ulitin ko, hindi po ako nagbigay ng ministry. At kung papawiin niya nung nagbigay sa inyo, siya yung nagbibigay, siya yung bumabawi, at kung binawi niya yan. Okay? Huwag po natin ipanalangin na mawala ito sa ating pagkos magbago yung ating pananaw sa ministry natin. Yun po ang dapat ipag-pray natin. Huwag po tayong lumaya dun sa assistant ni Elisha. Ano po yung ginawa ng assistant ni Elisha? Ang nakikita kasi niya, bagamat alam niya yung purpose, yung layunin ng kanilang ginagawa ni Elisha, pero ang nakikita niya, yung hukbo ng kalaban. Mabigat, delikado, mahirap yung ministry. Bakit pa natin ginagawa ko? Abono dito, abono doon, yung oras ko dito dapat na ginagawa ko sa kabuhayan ko, napupunta dyan, yung oras ko na itutulog ko na lang, napupunta pa dyan, etc. Right? Okay. Ang ipanalangin natin, magbago yung pananaw natin sa ministry. Huwag yung mawala yung ministry para pagbigyan ng gusto ng laman. Okay, ang ipanalangin, magbago. Makita natin, kagaya ng ginawa ni Elisha o ginawa ng Lord sa assistant ni Elisha, na nakita niya yung kaluwalhatian ng Diyos. At yung kaluwalhatian po ng Diyos, palagi po yung may hukbo sa likod. Okay? Kasi every time, palagi po ganito nasa, kunyari may uutusan ako, right? Natanungin kagad sa akin, sino pong kasama ko? Yan ang madalas tanungin sa akin dahil, sino pong kasama ko? Ang tanong ko, lagi bang kailangan may kasama? Sino po yung kasama kong adon? Sino po yung kasama kong youth? Na parang hindi nyo natin magagawa yung ministry kapag walang youth, kapag walang adon. Di ba? Parang kailangan may comfort na may kasama ko. Okay, while we encourage na meron tayong mga kasama sa ministry, the question is, can you do it alone? In the first place, sa'yo binigay yung ministry. You're supposed to be doing it alone. So that you may see. See what? That you're not actually alone. Diba? Kasi parang ang dating kung mag-isa lang ako, oh, paano ko magagawa ng maayos ng ministry? Oh, kakayanin ko kayo ito. Wow. See? So, nakadepende sa tao kung magagawa mo yung ministry mo. So, the faith now lies with those people na kasama mo, which is also good. Meron kang tiwala sa mga kasama mo. Iba yung tiwala sa pananampalataya sa kanila. May tiwala ako sa mga kasama ko. Okay? Pero kung yung pananampalataya mo ay nakabakod sa kanila,
para magawa mo ng maayos yung iyong ministry. Kaya nagkakamali po tayo. Hindi po sa kanila nakabatay ang ministry. So, ulitin ko. Meron po akong secret agent. Yung secret agent ko na yan po ay nag-o-observe. Ang trabaho po niya ngayon is to look into the ministers and see kung sino yung mga nagsusumikap na maka-attend at makita sila sa bawat critical na pangyayari o sitwasyon sa church, lalo na sa discipleship. Now, ito po ay sinasabi ko upang sa loob pa ng 2 buwan ay maipakita pa natin sa Lord yung pagnanais natin na magpatuloy sa ating mga ginagawa. Hindi po ito para tayo ay matakot. Dahil unang-una pong unang-una pong rule, bawat minister dapat nag-disciple kayo. Dahil hindi nyo kaya mag-disciple ang sarili nyo. Okay? Now, pastor, paano kung nararamdaman ko yung naramdaman mo last year? Ano ba yung naramdaman mo last year? Sabi mo kasi tinamad ka. Okay, bunga po yun ng pastor, panlalamig, hindi po kapit-hatian. Iba ang panlalamig sa kapit-hatian. Okay? Yung panlalamig is question your faith. Yung sa akin po is questioning, may nangyayari ba sa ginagawa ko? But I'm not saying hindi ko gagawin yung ginagawa ko. Ginagawa ko pa rin. Ang tanong ko lang, may nangyayari ba? Okay. Now, after few months, eto yung sagot. Not that ngayon ko lang nalaman yung sagot, but gusto kong i-share sa inyo sa pamamagitan ng tema natin yung sagot yung sa tanong ko. When I understood. Ayan. Kasi, mindset ang dapat mabago, hindi yung sitwasyon. Kasi yung sitwasyon mangyayari. Parang ganito. The question is not, makakaranas ba tayo ng persecution? Ang tanong is, mananatili ka ba kung makakaranas ka o mararanasan mo na yung persecution? That's the question. Kasi, kung ang tanong, whether or not mararanasan mo ang persecution, well, nasa Bible yan, pinangako yan ng Lord sa bawat isa. Yan ay blessing. Ang tanong dyan, sa tuwing mong makakaranas ka niyan, mananatili ka ba sa pananampalataya mo? O ikaw yung susuko? Yun yung tanong. Hindi kung makakaranas tayo niyan. Yes, makakaranas ka niyan. Bawat isa. Kung ayaw po natin makaranas ng persecution, hindi kinakailangan ngayon pa lang makipagkaibigan na tayo sa mundo. Ngayon pa lang, gawin na natin lahat ng gusto natin gawin, lahat ng sarap ng mundo, lahat ng itinuturo ng mundo, ngayon pa lang embrace na natin if we don't want persecution. Okay? Pero mangyayari po ang persecution sa lahat ng nananampalataya sa Diyos dahil yung sinasampalatayanan natin Diyos, siya yung unang pinersecute, pinako sa krus. Sumunod sa Kanya yung 12 niyang alagad. Yes? At sumunod doon sa 12 alagad is yung mga iglesia, yung mga disipulo ng 12 alagad. Inaral natin yung Revelations. Yes? Alam yung history ng mga churches na yan. Okay. Diba? So, bakit tayo hindi kasali doon? Bakit exempted tayo? Either hindi tayo kapanalig ng mga apostol na yan. Okay? O talagang ayaw natin o tumalikod tayo sa pananampalataya natin kasi nga ang hirap ng persecution. So the warning now is, may 2 months pa tayo to pray for the renewing of mind. Otherwise, when you pray na mawala sa inyo yung ministry nyo na yan, hindi lang ministry natin yung mawawala. Because yung ministry mo dapat, supposedly, hindi lang siya part ng buhay mo. That is your life. Pinapaliwanag po natin yan dito. Maraming tao ang tumalikod sa kanilang personal na buhay para gumanap sa tungkulin ng pagkakatawa. That is granted permission. We are permitted to have
Okay? Hindi mo pwedeng sabihin, this is my life. Dapat ganito yung ginagawa ko sa buhay mo. No, that is only permission granted to you to live your life. Because that's not yours. Diba? Kaya nga may kanta tayo. Ano yung kanta natin? Yung kalaki bayawitin. Kung mayroon man lamang ako, okay, huwag na natin gawing buhay. 1,000 oras na lang. Yes? Kung meron ako 1,000 oras, anong gagawin ko sa 1,000 oras ko? Ano sabi ko sa kanta? O, hindi nga lang. Sige, huwag na buhay. Oras na lang ang pag-usapan natin. Diba? Yung pangalan, hindi natin maibigay sa Panginoon. Buhay pa kaya ang pinag-uusapan natin. Diba? Every time we sing the song, we proclaim blasphemy. It's blasphemy to be lukewarm. Na maging mga malahiningang mga mananampalataya. Blasphemous yun sa harapan ng Diyos. Because on the other hand, pinoproclaim mo na ikaw ay mananampalataya, and then the other hand, pinoproclaim mo na ano? Na ikaw ang masusunod. Yes? Okay. Ano po ang ating tema? So may 2 months pa po tayo. Because after 2 months, kung ipapakita talaga natin sa Lord na ayaw natin at kung ano-anong dahilan natin, then pray na huwag mawala yung ministry na pinagkatiwala niya sa atin. Kung kayo yung mga anak ng mga sinasabi mong minister, pagnalangin niyo yung mga magulang niyo. Kung kayo yung mga kapatid nila, panalangin niyo sila. Okay? Huwag natin ipanalangin mawala yung ministry. Panalangin natin magbago yung isip natin towards the ministry. Malinaw po ba? Ito kakaiba kasi yan. At kung wala ka pang ministry, panalangin mo na magkaroon ka. Sabi ko nga, diba, last week, Men's and Women's Fellowship. Again, inaasahan lahat ng ministers doon. Ha? Mamaya may regents na naman. Again, inaasahan lahat ng ministers doon. Sabi ko nga last time, diba, ano yung pinag-usapan natin sa Men's and Women's? Merong pagkakatawag sa lalaki at sa babae. At hindi pwedeng i-fulfill ng babae yung pagkakatawag sa lalaki. And at the same time, hindi pwedeng i-fulfill ng lalaki yung pagkakatawag sa babae. The only way to go is to do it at the same time. Sabay kayong gagawin niyo. Magsusuportahan kayo, magtutulungan kayong dalawa. At yung asawa mong lalaki, kapag nakikita mong hindi niya nagagawa yung kanyang dapat gawin, ikaw yung magpupush sa kanya, asawang babae. Therefore, si asawang babae has to be strong. Tama? Dapat tumayo siya sa tama, katotohanan, dahil kung ang kanyang asawa, kasi yung asawa yung nasa front line. Dapat, hindi yung babae, correct? So kung nasa front line ka, ikaw yung unang tatamaan ng lahat ng masasalamuhan nyo, lahat ng masasalubong nyo. At totoo, darating ang time na yung lalaki, maghihina yan. Darating yung time na, may questionin niya, darating yung time na yun, no one is excused. However, yung suporta ng babae na nasa likod, every time sinasabi ng lalaki, ayaw ko na, siya yung, hindi, kaya mo pa yan. Tara, let's go. Yes? Hindi ko pwede pagsabi ng lalaki na ayaw ko na, okay, sige, ayaw mo na. Ikaw ang lalaki, you're the head. Yes? Now, ang ating tema, Kingdom Encounters, results in what? City transformation. Okay, the word transformation. Ano ibig sabihin ng transformation? Ano pong sino po nakakaintindi ng word na transformation? Pag sinabing transformation, may nagpapalit po ba? May naiiba po ba? Ha? So,
from the word transform. Sa pelikulang Transformers. Naalala ko to, ginamit kong example dati ng isang pastor na kasama natin. Kung ikaw daw ay sasakyan at nagiging robot ka, ang tawag sila Transformers. Ibig sabihin, nagkakaroon ng conversion, nagkakaroon ng pagpapalit ng ano. Sa pag-uusap natin, nature, papalit ng isip. Okay. Sabi sa Romans 8, yung karnal daw na pag-iisip, kailanman hindi yan magpapasakop sa Diyos. Dahil likas ang karnal na pag-iisip, nakaaway ng Diyos. Yes, Romans 8:7, masulat po yan. Okay, Pastor, paano mo malalaman kung ang aming isip ay karnal? Well, ngayon pa lang, kung ikaw ay inaantok at ayaw mong makinig, karnal ng pag-iisip mo. Tatapatin na kita. Tatapatin ko na kayo. Hindi ko na ito sugarcoat. Kung ngayon pa lang ang iniisip mo, gusto mong umuwi, dahil inaantok ka na, hindi ako may kasalanan niya ng salita ng Diyos, nagpuyat ka kagabi. Okay? Now, kung ayaw mo nang makinig at inaantok ka na at sinasabi mo, kitsempo ako mamaya, lalabas na ako. Karnal yung pag-iisip mo. Yan ang unang-unang dapat mabago. Bakit? Kasi yung talagang na-convert, na-transform, ang hinahanap nila, gatas. Para tayo mga bagong silang na mga, ito, example ko lang po ito, aso. Bagong silang na aso. Makes you wonder, pag tinitingnan mo silang lahat, kunyari 10 yan, pag silang ba ng mga aso, mga nakapikit, nakamulat? Nakapikit, pero paano nila nakahanap yung kanilang gatas? Nakapikit, hindi pa halos makagalaw, pero paano nila natutunton yung source? Desire. Because it's life and death. Pag hindi ko nakita yung gatas, patay ako. Survival. Nahanap nila yung gatas kasi alam nila, kahit nakapikit kami, alam namin kung nasan yan. Basta, alam ko kung nasan yung nanay ko, alam ko kung nasan yan. Yes? Ibig sabihin, kailangan ko yun. Kasi kung wala yun, mamamatay ako. The same mindset ang meron sa mga na-convert sa Panginoon. Kung wala itong gatas na ito, mamamatay ako. So, anong attitude mo dapat? Okay. Kailangan pag nakaupo ako sa church at ako'y nakikinig ng salita ng Diyos, hindi ako pwedeng relax. It's like catching yung mga dapat kong saluhin. Right? Hindi tayo pwedeng, kunyari ganito. Yung mga bata pa tayo, sinong nag-engage sa inyo dun sa, palaro na yun, Brother Jerry, yung pinakasabit, pabitin. Pag nagpapabitin at alam mo, may nakabitin na 20 pesos. Kung araw, 20 pesos, medyo malaki yan, no? Sabi mo na ngayon, 1,000. Kahit yata mga nanay, tatalon dyan. Lagay mo dyan. Di ba mayroong kang paghahanda? Hindi ka naman basta-basta from your relaxed position, bigla kang tatalon. Yes? Anong position mo para ikaw ay maghanda? Pag ikaw ay sasalo o kumuha ng isang bagay na alam mo importante sa'yo. Bukod sa nakatingala ka na palagi, medyo paano yung posisyon ng paa mo, medyo, tapos yung pagkakaupo mo, medyo hindi ka nakasanda, medyo yes? Athletes, for example, sino dito nanonood ng track and field? Yung 100 meter dash, 500 meter dash, mapapansin nyo, may mga nakalinya dyan, right? Nakalinya naman nanakbo. Anong posisyon nila? Anong posisyon ng mga mananakbo na yun? Okay. Focus, right? Ito yung tatakbuhin. Once I heard yung putok ng baril, hindi po pwedeng mauna ako dun sa putok ng baril. Hindi po pwedeng split second na mahuli ako. Kasi pag nahuli ako, huli ako. Hindi rin ako pwedeng mauna kasi magpa-violation ako. Kaya mapapansin nyo, kung sino nanonood sa inyo ng Olympics, may nakalinya dyan na mga manlalaro, karamihan yan 8. Pero mapapansin nyo, yung mga tumatakbo sa gilid, pag pumuputok ng baril, gumagano'n sila. Pansin niyo yan? Kahit hindi sila tatakbo. Pag narinig lang nila yung baril, bigla silang gumagano'n. Tinitrain nila yung sarili nila na sumunod dun sa timing ng baril. Kahit hindi sila tumatakbo.
Pag narinig ng putok ng bigla silang gumagalaw. Kahit hindi sila yung tumatakbo, marinig lang nila, gumagalaw sila. Kasi they have to know kung kailan yung tamang time to go. Then we have to know kailan yung time. Kung kailan ibibigay ng Panginoon sa atin. And every time, we have to be ready. Not relaxed. Ready. Ready. Ganun yung mananak mo. Pero anong comparison doon ni Paul? Sabi nga ni Paul, sila, nagsasanay sila para sa ginto. Tayo, hindi para sa ginto, para sa corona ng buhay. So, mas maganda yung preparasyon o yung pinaghahandaan natin. And yet, we're so relaxed. Diba? Na parang alam niyo, na parang ako, nanghihinayang ako. Pero yung iba, sasabihin ni Ben, okay lang yan. Ondoy. Sino nakalala ng Ondoy? Ondoy. Sino po nakalala sa inyo? Very memorable, right? Okay. Sa village ng kapatid ko, sa Northwood, sa Pasig, maraming namatay na aso. No time para pakawalan yung mga aso. No time para kuhalin yung mga aso because napakabilis umangat ng tubig. Sa bahay ng kapatid ko, na walang fire exit sa taas, sa pangalawang palapag, umabot na hanggang bewang nila. Second floor na yun, umabot sa bewang. Konti na lang. Medyo mataas na. Wala silang fire exit. Hindi na nila nagawang makababa kasi sobrang bilis ng tubig, yung pressure pataas. Walang mailigtas na gamit. Eto na, humupa yung baha. Walang mabilan. Walang kuryente. Walang bukas na grocery. May relief na dumadating galing helicopter. Magre-relax ba tayo? Knowing na wala tayong pagkukunan ng pagkain na kailangan natin para mabuhay. At ang panggagalingan lang, taas. Magre-relax ba tayo o lagi tayo nasa labas, lagi tayo nakatingin sa taas? Di ba hindi tayo magre-relax? Kasi pag nag-relax tayo, baka pag naghulog sila ng pagkain, hindi tayo makakuha. Ganon din ang salita ng Diyos. Hindi mo pwede sabihin, mamaya ko na lang yung babasahin. Mamaya hindi mo na lang yung babasahin. Kung hindi mo yung binabasa mo ngayon, mamaya hindi mo yung babasahin. Sa loob nga ng church, hindi mo binabasa. Paano pa kaya sa labas? Sa loob nga ng church, hindi natin inaaral. Paano pa kaya sa labas? Hindi po ba? Ang sabi ng Lord dito, every true gospel encounter, nagpuproduce yan. Meron niyang produktong nalalabas. Every encounter sa gospel has a product. Sabi ng Lord, Matthew 10:34, right? Ano sabi niya? "I did not come to bring peace, but sword." Ano ibig sabihin? Yung gospel po na dala ng Lord brings peace with God, pero division among men. Peace with God, division among men. Why? Because truth or gospel demands a response. Ito po sasabihin ko sa inyo, number 1, yung ating pong ebanghelyo, nanghihingi siya ng response sa atin. Nanghihingi siya ng desisyon nyo. Sabi yan sa verse 1. Yan. Yan yung verse 10:34, So, puntahan ulit natin yung Acts 14:1. Ang sabi dyan ay, at nangyari sa Iconio na sila ay magkasamang nagsipasok sa sinagoga ng mga at nagsalita ng gayon na lamang. Sila ay nangusap in such a way, na nagsisampalataya ng ang lubhang marami sa mga Hudyo at sa mga Griego. Grabe! Paano kaya sila nangaral? Naisip niyo po yun? Paano kaya sila nangaral? Sabi sa English,
They spoke in such a way, sa pamamaraan na kakaiba, na kung saan yung kanilang pangungusap o pangangaral na-convert yung maraming Hudyo at mga Griego. Grabing power siguro ng preaching. Paano kaya nila ginagawa yun? Every time we preach, narinig ko kanina, narinig ko si Pastor J, confidence. Okay. While we seek confidence, dapat we also seek power. Sasabihin niyo sa akin, hindi kasi ako marunong mag-preach, pastor. hindi po kasi forte yung pag-preach. May mga 40-40 pang nalalaman. Na parang alam natin kung anong 40 natin. Alam po kung anong 40 natin. Kumain. Magkape. Yes? Alam mo, pag nagsalita tayo na hindi ko pong forte, you're saying na meron kang ibang forte. Hindi yan. And that's as if nakasulat sa Bible na may kanya-kanya tayong forte, may kanya-kanyang kaloob. Pero wala kayong makikita doon, kaloob sa pangangaral. Meron doon words of wisdom and words of knowledge. Pero it doesn't mean na hindi ka nangangaral. Ngayon, sasabihin mo sa akin, pastor, hindi ko po talaga forte yung pangangaral, kaya pag ako yung nilagay mo dyan, baka kaysa ma-convert sila, mas maraming mapunta ng imberno. Okay. Ulitin ko. Power. Your ministry is backed up by power. Now, kung gagamitin niyo yung power, yung ginagawa niyong ministry will be powerful. Pero kung hindi natin gagamitin yung power, i-reject natin yung power because we don't want to submit dun sa power na yun. Ayaw natin yung power na yun na magdidikta kung paano tayo mamumuhay o kung paano tayo magmi-ministry, then therefore hindi natin gagamitin yung power na yan. Ano kalalabasan? Sarili natin diskarte. Yung sarili natin diskarte, lumalawak ba yung nangyayari sa ministry natin? O yun at yun din? Now, yun at yun din, at sasabihin natin, well, ano ba nangyayari? Wala kasing support si church eh. Wala kasi akong kasama eh. Wala kasi kami pondo eh. Kaya hindi ko magawa ng wow. Diba? Yun yung kadalasan na nangyayari. At pag sinabi natin yan, wala kasing ganito, yung mind mo is accepting loss. Yung mind ng minister now is accepting loss na wala na mangyayari dito sa mga to. Wala na itong mangyayari dito sa mga to. Ganito na talaga. Wala kang supporter rito. No, ang number one na gagawin dapat natin is to obey. Despite of. Sasabihin niyo ako, ano bang sagot, pastor, sa panlalamig o kapighatian na nararamdaman ko ngayon? Obedience. Walang ibang sagot dyan kundi obedience. Sumunod ka. Alam mo kung bakit ka nagkakaganyan? Kasi ayaw mo sumunod. Naglalaban yung laman mo sa kalooban ng Diyos mo. Pero praise the Lord, nakakaramdam ka niyan. Ibig sabihin na na-recognize mo pa rin na may faith ka. Yes? Kasi hindi mo sasabihin sa akin nanlalamig ka kung wala kang faith na nanlalamig. Tama ba? Hindi mo ma-recognize na nanlalamig ka kung wala kang faith na nanlalamig. So alam mong meron. So praise God dahil alam mong meron. The question is, anong gagawin natin? Well, ang susi dyan, kahit anong sasabihin ko sa inyo, kahit gaano kaganda yung sasabihin ko sa inyo, kahit anong encouragement yan, pero ayaw natin mag-step up to obey Him. Despite na ayaw ng katawan mo, hindi ka makikure. Again, mindset dapat ang mabago. Be transformed by the renewal of mind. Dapat maunawaan mo na parte ka. Dapat maunawaan mo na may responsibilidad tayo, accountable tayo sa Diyos.
At bukod dyan, maunawaan mo na yung pagpapala natin na nagmumula sa Panginoon. Lahat ng resources na meron tayo is para ma-enable tayo na magawa yung kalooban ng Diyos natin at hindi para sa sarili nating luho. Once maintindihan natin yan, na lahat ng bagay ngayon nakatutok dyan sa pinapagawa sa iyo ng Lord, alam mo na secondary lang ang lahat. Secondary lang yung trabaho mo, secondary lang yung negosyo mo, secondary ang lahat. Because pag nawala yung pinapagawa sa iyo ng Lord, bakit ka pa niya bibiyayaan? Sige nga, pag inayawan mo yung ginagawa mo sa Lord, pag inayawan mo yung responsibilidad mo, yung accountability mo sa mga kapatid mo, sa pananampalataya, pag inayawan mo yan, bakit ka pa bibiyayaan ng Lord? Para saan? For what? Sipin nyo, kaya ka nagkukulang ngayon. Kaya ka naghihirapan ngayon. Because para sa iyo, separate yung kabuhayan mo, separate yung spiritual mo. Hindi, yung kabuhayan mo, para yun sa spiritual mo. Diba? Ask and you shall be given. Seek and you shall find. Knock and it shall be open. Anong purpose nun? For you to do the will of the Lord. Ibibigay sa iyo lahat ng Diyos mo ang pangangailangan mo. Elijah nga, binigyan ng hukbo ng langit eh. But understand, para yan sa layunin ng Diyos. And be blessed and parte ka nun. Ang problema natin, pinaghihiwalay natin yung dalawa. At minsan, pinag-aaway pa natin. No. When you ask God, God, pahingi naman kami ng daily bread. Pero tingnan niyo yung Our Father, ano ang una? Thy will be done on earth as it is in heaven. Hindi pa pwedeng thy will be done nila. Sila yung gagawa ng will mo. Pero pahingi ako ng biyaya kasi ginagawa nila yung will mo. Hindi yun yung prayer na yun. Kasi nagpe-perform na maganda yung evangelism ministry, yung outreach. So kahit hindi ako nagpe-perform, Lord, kasama ako dun eh. Ngayon, sa blessing, part ka ng body. Yun ba yung prayer na yun? Our Father, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. Nakita nyo kung ano sinundan ng give us this day? At lahat ng nasa prayer na yun, kalooban ng Diyos. Lead us not to temptation, but deliver us from evil. But all we need and ask, Lord, give us this day our daily bread. Nothing more. No responsibility, no accountability, just daily bread. That's not transformed life. Hindi po yun yung transformed life. Ha? When we preach, siguro kailangan na rin natin baguhin. When we teach, siguro kailangan na rin natin baguhin. Ito na yung time to recover bold teaching. This is the time to recover bold teaching. Hindi na yung teaching na tentative. Hindi na yung preaching na sugarcoating. And I hope, lumaki tayo dito na yung mga sermon natin hindi sugarcoating, hindi sugarcoated. So bakit natin i-apply sa labas yun? Yung sugar-coated na message o pagtuturo. No, hindi po tayo dito, hindi po tayo si Jollibee. Right? Na lahat ng bata nakakatuwa, lahat ng ginagawa nila tama, and everyone will be rewarded at the end. No, hindi yun ang tinuturo. We must recover both preaching ministers, especially. Hindi na ito yung time for us to relax. Matindi yung away. Every city is battleground. Every outreach ministry is a battleground. Every place is a battleground.
gitgitan tayo. Sila, yung mundo, accessible sila 24 hours a day through online. Yung online, accessible yan. Magbayad ka lang ng 20 pesos, may internet ka. Yes? At malaking bagay ang magagawa ng internet sa isang araw para sa isang tao. Malaking bagay ang magagawa ng internet. Ha? Madalas sinasabi natin, nasasayang yung oras ko sa pag-attend ng equipping, ang laki ng benta dapat namin ngayon, ang dami kong ginagawa ngayon. Pero usisain niyo yung mga sarili niyo. How many hours yung ginugugol natin online? Pero never natin sinisiya na ang laking nawawalang oras sa akin pag-online ko. Well, we can say it, pero we don't truly mean it kasi bakit bukas yun na naman ang gagawin natin. Wala naman dito na, grabe nakaaling na oras ako ngayon. Ang dami ko na tayong trabaho. Oh, tapon kita. Wala namang gumawa nun. Na-realize mo lang na nakaaling na oras ka. Pero, bukas baka 4 na lang. Ano mo? Yung equipping dito, kada linggo, ilang oras tayo inaabot? Ilang oras po yan? Simulan tayo ng 1:30, natatapos tayo minsan 4. Minsan mas maaga ng kaunti, minsan mas late ng kaunti. Sabihin mo ng 3 hours. Pero pinanghihinayangan natin yung 3 hours dahil sayang eh. Talaga ba? Yung paglalaro mo ng buong araw, ang justification naman nun, deserve ko naman ma-entertain ako. Kaya, paano ba naman yung konti maglalaro lang ako ng cellphone, mag-browse ako. Never natin nakitang disturbance yun. Never natin nakitang disruptions yun. Nakita natin yun as reward. Nakikita natin yung pagsiselfone natin as blessing. Kumukuha ng oras, nakikita mo, oy, nasasayang oras ko, pero hindi, blessing to. Reward ko to eh. Hard work, reward. Salita ng Diyos, no. Burden. Kung ano-ano itatanong sa amin ni Pastor, wala naman ako masagot, napapahiya lang ako. Ba't ako aattend? Well, again, change ng mindset. Why not study? Di ba? Bakit? Bakit ang nakikita natin? Hindi ko naiintindihan niya, napapahiya ako, wala akong alam dyan. Eh di magpalit ka ng mindset mo kasi carnal mind yung nagsasalita na wala akong alam dyan. Now, tatagal, wala kang alam dyan. Maybe why not study? Why not seek? Why not understand? Diba? Bold preaching must be again introduced. Ano bang ginagawa ng gospel? Una, the gospel requires decision. Your decision. Second, the gospel provokes opposition. Naghahamon ng awayan. When we preach the gospel, ano sabi sa verse 2 and 3? Ayan o. Natakwat inudyukan ng mga Hudyong suwail, ng mga kaluluwa ng mga hentil, at pinasama sila laban sa mga kapatid. Nagsitira nga sila doon ng mahabang panahon na nagsisipagsalita ng buong katapangan. It provokes hostility. Okay? Naghahamon niya ng away. Not because masama yung gospel, but because nakaka-open kasi ang katotohanan. Kahit dito sa atin. Diba? Ang katotohanan, naghahamon talaga yan ng gulo. Ha? Because ano kinoconfront ng katotohanan? Pride. Ano ba? Religious control. Ano ba? Lust. Ano ba? Idols. Lahat yan, kinoconfront ng katotohanan. That's why nakaka-offend ang katotohanan. Sino dito hindi na-offend ng katotohanan? Ni minsan. Well, ang sasabihin natin, ang sisisihin natin naka-offend sa atin si pastor. Yes? Hindi yung katotohanan, si pastor. Si pastor, pinipersonal ako nito eh. Kaya nga sabi, di ba, 1 Corinthians 1:23, we preach Christ crucified, a stumbling block for the Jews. Kakatisuran ito ng mga Hudyo.
Okay. Pero anong nangyari? Kahit sila ay merong opposition, anong ginawa nila? Hindi sila umalis doon. Tandaan nyo, opposition is not a sign of failure. Kapag may umu-oppose sa inyo, ibig sabihin effective kayo. Ibig sabihin, ebidensya ng spiritual impact. Ha? Sa panahon natin ngayon, pag nagsalita ka ng katotohanan, ang ililabel sa'yo, hater ka. Hater ka. Hate speech. Yan. Di ba? Pag nagsalita ka ngayon ng katotohanan, ang label sa'yo, hater ka. Pag nagsalita ka o ikaw ay namuhay sa kabanalan, ang tawag naman sa'yo, extremist. OA. And of course, yung authority ng Biblia mo, palagi yun sina-challenge. Kaya ang dami lumalabas sa YouTube, lalo na yung mga negro. Papanood ko ba sila? Naiinis ako pag napapanood ko sila. Alam mo yung kung paano sila mag-interpret ng Biblia. Magagaling. Kung hindi talaga aral ang mga anak ng Diyos, maniniwala eh. Oo, sa totoo lang, tatlo sila. Mga negro. Now, they're not saying na Muslim sila, they're not saying na Christian sila. Pero china-challenge nila yung mga nananampalataya sa Bible. Meron silang mga verses. Aral sila. Kaya pag naririnig mo sila, at hindi ka aral, wow, ang galing. Tatanungin ka nila, ganda ng mga tanong nila sa'yo eh, mapapaisip ka. Pero kung hindi ka aral, they're challenging the Bible. Yung authority ng Bible. Ba't kayo maniniwala dyan? Ba't kayo maniniwala kay Kristo? Siya lang naman na nagbigay sa kanya ng sariling titulo niya. Wala naman siya sinasabing Diyos siya. See? Dahil sa gospel, the city becomes divided. People, family becomes divided. Diba? Nakasulat dyan, verse 4? Verse 4. Nakasulat dyan. Paano magiging divided? Alam niyo, sino mahilig sa chemistry dito? Alam ko, sinori lang. Chemistry. Okay. Mayroong nilalagay na solution. Ang tawag yata doon is chemical indicator in general. Kapag nilagay mo siya, marireveal yung totoong property ng matter. Lalabas yung totoo kung ano siya. Yung gospel parang gano'n. Ilalabas ng gospel yung totoong ikaw. Kunyari sa isang church o isang lugar na ganito, pag dito nilagay yung gospel, papalitawin ng Lord lahat kung ano talaga tayo at kung sino talaga tayo. Maglalabasan yan. Magkakaroon ng division. Magkakaroon ng pagkakakilanlan. Oh, itong side na to, okay, itong side na to iba, itong side na to iba. Ang nasa dulo iba. Because of the gospel. Parang chemistry. Pag nilagay niyo yung fluid na yun doon, lalabas kung ano talaga siyang totoo. Yung matter na pinaglagyan mo ng fluid. Ang tawag doon sa nilagay, chemical indicator. Ngayon ito, gospel is the spiritual indicator. Lalabas spiritually kung ano ka talaga at sino ka talaga. Because of the gospel. It's either you will believe the gospel or you don't. Okay? Now, ano nakasulat? Sabi dito, neutrality. Ano yung sabihin ng neutrality? Hindi ka PBBM, hindi ka rin Lenin. Hindi ka rin Duterte. Tatlo lang po yung kandidato ha. Si Lenin, si Duterte, at si Marcos. Sasabihin mo, wala akong pinipili sa kanila, sa gitna ako. That's neutrality. Wala akong pinipiling side. Okay. Sabi ng Lord, every person and every city must choose between Him and the world. There's no neutral ground. Okay? Do not measure, ito ministers sa ating lahat, success
success by popularity, acceptance, or palakpakan ng mga tao. Measure yourself and your ministry through your faithfulness, through the clarity of the truth that you're preaching, and transform lives. That's how you measure. Hindi sa lakas ng palakpakan, madaming mahanga sa'yo. It's your faithfulness. Gano'n ka ba ka-endure? Nag-endure ka ba? Gano'n ka ba nagpipersevere? Nagpipersevere ka ba? For the sake na magawa mo yung kalooban ng Diyos mo kahit mahirap. Nag-endure ka ba? Faithful ka ba? Steadfast ka ba? Because if not, then you're not, probably not part of that divide. Baka hanggang ngayon, feeling mo, nasa neutral ground ka. Ginagawa ko naman yung kalooban ng Lord, kaya lang, pag hindi ko na talaga kaya, sinasabi ko talaga, no, when? Yun yung point. Meron ka kasing alam na hindi mo na kaya. But when we're talking about steadfastness, it's not talking about kung kaya mo ba o hindi. Ano pa? Kanina, the gospel provokes opposition. The gospel attracts persecution. Sabi ko kanina, again, ito yung order, mga kapatid, ha? Una, decision. Pangalawa, opposition. Pangatlo, division. And last is persecution. Yan yung progression. Okay? When we preach powerfully the gospel demands response to the people who hears the gospel. Sa lahat na nakakarinig ng gospel, he demands response. Pangalawa, the gospel provokes. Magkaenggan na yan ng opposition. Pangatlo, naghahatid yan ng division. Pangapat, nag-a-attract yan ng persecution. And that's how you know you're preaching the truth. You're making people think. Make them decide. You're attracting opposition. You're dividing the place. And you're being persecuted because of that. Ulitin ko, the question is, makakaranas ba tayo ng persecution? No, hindi yun ang question. Ang question is, magre-remain faithful ka ba kapag ikaw ay pinapersecute? That's the question. Hindi kasi tayo basta tumigil eh. Parang ganito. Kunyari, tatay, hindi, huwag na kunyari. Mga tatay ng tahanan, right? Okay. Mga nanay ng tahanan, gano'n din. Sama ko na po kayo. Pag tinigil nyo yung pagpo-provide sa family nyo, anong mangyayari? Ano pong mangyayari? Gutom ang pamilya nyo. Hindi sila makakapag-aral. Yes? Pero, yung pagpo-provide po ay mahirap. Parang ministry yan eh. Hindi mo pwede sabihin ko mo nabibigatan ka na, nahihirapan ka na, titigil ka na, bakit may isinasaalang-alang ka kasing buhay? Hindi ba ganun din sa ministry? May isinasaalang-alang kang buhay. For example, kanina, si Robert, gitara. Sa tingin nyo ba yung ministry ni Robert nakafocus lang siya sa gitara niya? Ito lang ang pangangalagaan ko, yung gitara kong hawak. So yung ministry ko, umiikot lang dito sa gitara na to. Ganun ba talaga yung tingin natin sa ministry? Dito lang to, umiikot lang to dito sa hawak ko ngayon. Pero sa pamilya natin, hindi tayo tumitigil. Tama po ba? Tumigil ba tayo kahit mahirap? Hindi. Bakit? Kahit inaaway tayo ng mga anak natin. Tumigil ba tayo ng pagpo-provide sa kanila? No. Bakit? Because alam mo, accountable ka. Because alam mo, responsibility mo yun. The same way with your ministry. Kung talagang burden tayo sa mga tao and we care, hindi mo natin may isip na tumigil.
I'm not saying this to encourage you. Well, I am saying this to encourage you not to stop. But ang sinasabi ko po dito, change your mind. Ipag-pray natin na yung makikita natin is not soldiers ng mga kalaban, kundi soldiers ng Panginoon na nakapalibot sa soldiers ng kalaban. Right? Every burden. Anong sabi? The mission continues. Anong nangyari sa verse 7? Verse 7, please. Nabalitaan nila na may plano sila. Okay, 6 muna tayo. Yan. Nabalitaan nila Pablo ngayon, apostol na po ang tawag sa kanila rito. Noong chapter 13 kasi hindi pa. Guru pa lang ang mga propeta. Dito apostol na, right? So, at sa pagkakaalam nila nito, ay nagsitakas na patungo sa mga bayan ng Liconia, Lystra at Derbe at sa palibot-libot ng lupain. At doon nila ipinangaral ang Ebanghelyo. This is not a retreat. This is a strategic advance. Ano pong ibig sabihin? Parang ang dating dito, tumakas sila. Ay, sumuko yung mga apostol, natakot. Pero tingnan nyo, saan sila pumunta? There's a lot of room to cover. Ano pong ibig sabihin nito? Kung ayaw nyo, hindi panghihinayangan kayo. Maraming kaluluwa na may gusto. Okay? Kung ayaw nyo ng ministry nyo, hindi kayo panghihinayangan. Maraming gustong gumawa ng ministry nyo. Maraming gustong sumunod sa Diyos. Huwag tayong mga feeling entitled. At huwag natin ilagay yung mga sarili natin sa ministry na feeling natin yun ang ministry natin. The kingdom of the Lord will advance with or without us. Yun po yung point. The kingdom of the Lord will advance with or without us. Sinong mawawala? The kingdom of the Lord will advance. Kasama man tayo o hindi, it will advance. It is unstoppable. Sabi nga sa 2 Timothy 2:9, the word of God is not bound. Kung ayaw nyo mangaral, ibang mga ngaral. Pero sino mawawalan? Yung ayaw mangaral. Kung ayaw nyo magpa-disciple, edi wag. Yung iba ang madi-disciple. Ano mangyayari sa atin? Ulitin ko. Every time we encounter the gospel, transformation happens. Kaya nga nung nagtanong ako sa inyo na nakarang buwan, tayo po ba ay ma-convert through the gospel? Naalala niyo pa po ba? Is it because we encounter yung salita ng Diyos, kaya tayo na-convert? O sa ibang paraan kung bakit tayo feeling natin na-convert tayo? Kasi alam, ulitin ko po, no? Ang ebidensya na tayo po ay na-convert sa day 1 is hanggang ngayon nagpapatuloy tayo kahit mahirap. At bukod dyan, sa nagpapatuloy tayo kahit mahirap, lalo po tayo nagiging malalim sa pananampalataya. Yung pagtigil at paghinto was never in our minds. Diba? Pero yung point na tinatamad na ako, parang ayoko na, parang hindi ko na kaya, parang wala akong kayahan, again, that is not wisdom na galing sa Panginoon. So, ulitin ko. Ano yung ating team? Kingdom Encounters. City Transformation. We need to recover bold preaching, ha, mga kapatid? Intentional teaching and preaching ng Word of God if we are to win every battle ng ating ministry. Obedience is necessary in order para yung ating spiritual health ay laging mataas. Laging mainit. Obey despite of. Obey in spite of. Madali tayong mag-no. Diba? Ako nga nun naalala ko
Oo, naalala ko ni Sister Lois. Wala pang work from home noon ha. Oo. Konting ulan lang. Bigla ako. Bumilib ako. Lakas ng hangin o bagyo, pero mambol lang yan. Ayaw ko na pumasok. Madaling mag-go eh. Madaling maghanap ng excuse eh. Pero yung responsible ka, yung alam mo accountable ka, diba? Kaya nga sabi ko sa inyo, kahit pagod kayo, gigising kayo na alas 5 ng umaga kasi alam nyo na yung pasok ng anak ko alas 6. Gigising kayo, di ba? Why? Responsibility mo yun. Gigisingin mo yung anak mo. Pero mahirap yun. Hindi yun madali. Madali po ba yun? Gigising ba kayo dito na tuwan-tuwa kayo? Ay! Agaw na naman nagising. Ang saya. Ha? Sigurado ako, tatay mo kayo, minsan medyo nakapikit pa, kailangan nyo, alam nyo, kailangan kong, di ba? Tingnan yung asawa nyo, sarap ng hilik. Dapat ito yung nine. Alam mo, hindi siya pwedeng magluto kasi siya naman yung papasok din mamaya. Di ba? So, yung mga nanay, kahit ayaw nyo minsan, pero you have to. May continuously do it. Kahit malalaki na yung anak mo. Di ba? Hindi sa lahat ng panahon masarap maglaba. Tama po ba? Sino dito yung, wow, ang laki na naman ang labahan ko. Yes! Praise the Lord. Sa amin kasi hindi ganun eh. Pagkabundok na yung labahan, ang ingay na namin yung sister niyo. Ay, tulungan niyo yung mami ko. Kasi ang ingay ni mami ko, tulungan niyo na siya. Enzo! Di ba minsan ng mga nanay pagpagod na, balik na trabaho yan, diretso rin yung... Ano, kaya ako lang nahihirapan dito? Ha? Kayo? Kaya? Enzo! Ras! Para sa lapitan ka na dalawa, ano pong gagawin? Pero ginagawa nyo. Bakit? Kasi alam mo pag hindi kayo naglaba ano nangyari. Diba? Nasira pa yung washing machine. Oh no. Minsan wala pong pambili ng sabon. Pero alam nyo, kailangan yung gawin is, mahirap magpatulog ng bata. Sili dito may mga baby. O kaya si Sister Janet, umuwi na ng masbate. Hindi totoo, naririnig ko si si Kiel, nagpo-prophesy. Madaling araw. Totoo, ang lakas umiyak ng bata. Pero okay yun kasi, di ba, malakas din yung baga niya. Pero yung mga magulang, manulog ka na. Yung mga lola, manulog ka na. Nakapag-alaga kayo ng mga bata, yes? Madaling, hindi. Hindi. Pero ginagawa, no? Why? Bukod sa pagmamahal nyo, alam nyo, responsibilidad nyo yun. Kung hindi kayo mag-aalaga, sino? Pero hindi nyo binibitawan. You make sure na okay siya. You make sure na naka-daddy siya. You make sure na naka-birth siya. You make sure na napalitan yung kanyang diaper. You make sure na may gata siya. You make sure na may tubig siya. Malinis lahat ng gamit niya. Kahit mahirap lahat ng yan. Kahit sabihin mo pagtulog yung baby, sumabay ka para makatulog ka, hindi. Pagtulog yung baby, laba. Hugas. Diba? Hindi ganun. Now, the same with this thing. Lalo na pag mga sanggol pa yun. You make sure okay sila. Right nutrition. Then pag hindi kayo nakikita, eto ka, nagle-labor ka para sa susunod na ituturo mo. Nagpapas ka para kung ano yung susunod na direksyon. You seek. Hindi ka tumitigil. Kaya minsan napapapikit na lang ako na madaling magsabi ng absent po na ako sa ministry, absent po na ako sa ganito. Parang hindi ba talaga natin naiintindihan yung accountability natin? Diba? Pero again, we still have 2 months. The Lord asked for 2 months and He asked and demands for a response. Kung mawawalan tayo ng ministry, it's because yun yung gusto natin. Because the Lord will not take away, kahit alam niya nag-i-struggle ka, but you're fighting for it, He will not take it away.
He will give you more. Tandaan niyo, He will give you more. Never ending. Masaya? Hindi sa lahat ng panahon. Comfortable? Hindi sa lahat ng panahon. Lalo na kapag may opposition. Lalo na kapag may persecution. Wow. Diba? For example, no, may bisita tayo, right? Ibang church, worship team din. Mamaya, pagtas ng service, lalapitan si Brother Stu at saka si Brother Jerry. Magko-comment. Masabi ni Brother Stu, Brothers, pigilan mo, sasapakin ko yun. Sigurado ako ganun magiging reaction natin eh. Kaya, sino ba to? Ayun, magaling to. Masabi ni Brother Jerry, hindi kita pipigilan. Dalawa tayo, tag team tayo. Hawakan ko, tapos ikaw balance. Yes. Well, he is saying the truth. However, hindi tayo, di ba? Katulad kanina, sila yung base. Sasabihin, hindi nyo kasi, parang, pag may nagsalita sa atin na, hindi nyo kasi naalagaan yung base. Tingnan muna, paano ko naman, di ba? Parang, nandito ka ba? Simula nung binili namin yung base na yan. Nakita mo ba kung paano namin, di ba? Meron kasi mga ganun eh. First time na akala nila, alam na nila lahat. Kaya pag makapuna, makakomment, wala mo nang doorbell eh. Diba? Ano reaction namin? Hindi maganda. So, ang ibig ko sabihin dito is that we do it the way kung paano gusto ng Lord na gawin natin. Yes, may struggle. Yes, masisiraan tayo ng base. Kasama yan. Kasama yan. Okay, sabi nga kanina ni Pastor Jay, may notion kasi tayo noon na kapag kalooban ng Diyos, everything is smooth. No. Opposition. It attracts opposition. It attracts persecution. At lahat ng ano pang mga pwedeng problemahin, meron yan. Gusto hindi tayo exempted. But again, ano lang ang magbibigay ng victory sa atin? Hindi tayo pwede sumuko dyan. Obey. Amen? Huwag tayong tumigil. Huwag tayong kumain doon sa Hebrews na minsan ang naliwanagan. Kasi tumigil. Mortal sin yun. Sige po, hindi ko po naman si tayo bawang isa. Tayo po ay sisimulan ng ating communion. Pero bago po tayo